Madayong adlaw Matinians, Abril 13, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Mga kaso sa Pertusi, Sadak Bayan, gipanidaan. Agro-Industrial Revolution, hingusgan sa Mati LGU. Kalampusan sa Mati Chicken Dressing Plant, atong sutaon. Ayuda sa Dorso students, gikan kang Senador Amy, gipanghatag na. Mga angay bantayan sa pagkaligo sa dahikan, atong sayron. Ug sa sports, Matinian medalist sa Davraa 2024, atong lantawon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag, usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste,
sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Kumpirmadong dunay duha ka kaso sa pertussis kon whooping cough dinhi sa Dakbayan sa Mati. Samtang laing tulo nga gimonitor tungod sa migawas nga mga sintomas sa maong sakit ang nagnegatibo. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Padayong ginaobserbaran sa Mati City Health Office ang mga gitukuhang kaso sa pertussis ning Dakbayan. Kahinumduman nga duha ka kaso sa pertussis ang natala sa Mati City sa milabay nga mga bulan. Kung diin nakarecover na ang duha ka mga pasyente na usa og duha ka bulan ang pangidaron. Sumala sa CHO, aduna usab tulo ka mga suspected na kaso ang gikumpirma nga nagnegatibo human ang confirmatory laboratory testing. Ang mga giingong PUI puros mga bata nga ubos sa 5 anyos ang pangidaron. Saysay ni Mario P. Lutog Jr. ang EPI Nurse Coordinator sa CHO na ang giingong balatian gumikan sa bakterya nga makaapekto sa ginhawaan sa usa ka tawo. Sakit na sir, pertussis na sakit sir, di siya viral. Kuan siya, bakterya. Also, ang iyang pamaaga sa sa mga tao pagtakod is through droplet. So, muubo, muatching, ang mga sipon, ang mga laway, muna sir. So, bakterya ha, di siya virus. Bakterya siya. Dugang niya, hilabihan gayud na makaapekto ug delikado ang pertussis sa mga bata nga nasa usa ka bulan hangtod 5 anyos ang pangidaron. Kung diin very high risk ang mga bata nga 2 ka bulan pababa ang edad. Pipila sa mga sintomas sa pertussis ang kagulkol ug sunod-sunod nga pag-ubo, sipon, hilanat ug ang pagpanglagom sa abil ug kuko gumikan sa magahi ug sunod-sunod na pag-ubo. Di man kini sama ka makatakod sa coronavirus, gipahimangnuan gyapon sa CHO ang mga ginikanan nga magbaton og kalimpyo sa lawas ug palibot. Sama sa pagligo o paghugas sa kamot ay sila mugunit o mualaga silang mga anak. Atong i-make sure na atong nagahanwas always. Hindi ba sir? Ang asing para. Ang ano ba, ang kalimpyo sa atong lawas. Sunod sir, sa mga adult, kung silang balay mo uli, i-make sure na ilang lawas, limpyo, bago sa anak mo, mo dool, mo hug, mo kiss, or unsa ba, or mo ismooch ba na, ay baby na anak. Kaya dapat, ang lawas, limpyo dapat. Then, be healthy always. Dungag pa niini nga mga proteksyon, giauhag usab sa CHO nga magpabakuna og pentavalent vaccine ang mga bata. Nga mo depensa sa ilaha dili lamang gikan sa pertussis kundi sa ubang sakit usab.
Padayon ang mga precautionary measures ug disease prevention initiatives sa WHO alang sa pagpakgang sa pertussis sa dakbayan sa Mati. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Sa milabay na semana, malampuson nga nakikita si Mayor Michelle Nakpilrabat kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. alang sa pinakabagong kalambuan sa agrikultura sa Dakbayan, ang Agro-Industrial Revolution CONAIR. Kung unsa kini ania ang report. Maabundang agrikultura ug mabungahon na ekonomiya. Mao kini ang tumong sa pinakabag-ong inisyatibo sa lokal nga panggamhanan sa Mati nga tawagon og Agro-Industrial Revolution CONAIR. Ubos sa buhatan sa City Agriculture Office, ang AIR nagtumong sa pagpalambo sa mga lokal nga sistema sa pagkaon, ingon man paghatag sa komunidad ug kontrol alang sa mga food supply chains. Sumala ni City Agriculturist Romel Avance, pinaagi sa pagmenos sa pagsalig sa gawas nga mga merkado ug paggamit sa malungtarong mga estratehiya sa pagpanguma, nagtinguha ang AIR sa pagpauswag sa seguridad sa pagkaon, samtang nagmaneho sa kalihukan sa ekonomiya sa sulod sa lungsod. Sa milabay nga semana, mismong si Mayor Michelle Nakpilrabat ang mibisita didto sa Department of Agriculture alang sa pagsugyot og mga bag-ong proyekto ubos sa AIR nga mao ang Phase 3 sa Mati City Fishport Complex, ang Carabao Center of Mati ug mga inisyatibo alang sa pagpalambo sa pagpasanay sa kahayupan. Dakong kalakip sa nagapadayong AIR ang mga nasugdan na nga mga proyekto ug programa sa agrikultura sama sa Kadiwa Stores, Bagsakan Center, Chicken Dressing Plants, Mariculture o pagpangisda, produksyon sa gatas ug uban pang dairy products, meat processing, high-value crop production, mga greenhouse ug mga inobatibong solusyon sama sa solar agri-water systems. Gibot yagsab sa kapitan sa Barangay Dahican kinsa mao ang konsultan sa agrikultura sa Dakbayan nga si Eric Rabat nga ang AIR usa ka klase sa participatory governance diin adunay dakong papel ang mga mag-uuma, indigenous people ug mga miyembro sa marginalized population alang sa paghulma ug pagmugna og mga pulisiya ug teknolohiya sa agrikultura base sa ilang mga panginahanglan ug prioridad. Kauban sa paglusad sa Agro-Industrial Revolution sa Dakbayan, ang pagpalig-on sa pasalig sa City of Mati LGU nga ipatuman ang mga malungtarong mekanismo ug estratehiya sa natad sa agrikultura, ingon man ang tibuok sektor sa panggamhanan. Human sa pag-abli sa Mati Chicken Dressing Plant kaniadtong Oktubre 2022, padayon ang pagproduce niini og pinakabaratong manok sa merkado. Mukabat na sa kapin 2,141,821 ang kinatibuk ang naproduce sa maong planta sukad unang operasyon niini kaniadtong Nobyembre. Si Jasmine Tia sa report. Padayon nga nagmalampuson ang operasyon sa Chicken Poultry Dressing Plant aron katabangan ang mga Matinians ug ubang mga konsumante sa pagpalit og manok sa baba ug barato na presyo sa merkado. Ang maong planta adunay capacity na makaproduce og 30,000 just chicken matag adlaw. Samtang ang target sa City Agriculture Office ang makaproduce og 60,000 per week. Matud pa ni City Agriculturist Romel Avance, mulampas pa sa 60,000 ang ilang maproduce per week. Suma total mokabat na sa 2,141,821 birds ang naproduce sa maong planta sukad 2022, diin 85,975 diini ang naproduce sa tuig 2022, 1,475,244 sa tuig 2023 ug 580,602 birds sa tuig 2024 gikan sa bulan sa Enero hangtod Abril. Ang maong planta natukod kaniadtong Oktubre 28, 2022 nga adunay kantidad na 45 million pesos. Ang Mati Chicken Dressing Plant ang pinakaunang chicken dressing plant sa tibuok rehiyon nga government-initiated ug funded. Ang mga produkto sa chicken dressing plant mao ang mapalit sa merkado na Matis Choice, diin mao kini ang pinakabarato kumpara sa ubang dressed chicken. Gawas sa paghatag og baba na presyo sa manok para sa mga konsumante, usasab sa tumong sa pagtukod sa chicken dressing plant ang pagtubag sa food shortage sa manok dili lang sa Dakbayan sa Mati, apan apil na sab sa Davao Region. Dako sab ang pasalamat sa mga Matinian sa maong planta dili lang tungod sa paghatag niini og barato na presyo sa manok, kundi apil na sab ang paghatag niini og trabaho sa buong Matinians pinaagi sa operasyon sa maong planta.
Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, kapin 1,800 ka Dorso students gihatagan og ayuda. Tulo ka estudyante na lumos sa dahikan. PCG nagpahimangno sa publiko sa mga angay bantayan kon maligo sa kadagatan. Ug sa sports, mga Matinian medalist sa Davra 2024 atong ila-ilahon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, anya na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa daan ang mipahibalo sa pagsugod sa warm and dry season nga sagad gitawag nga summer o tag-init. Sila usab nagpahinumdom sa mga publiko nga mangandam alang sa pagsaka sa temperatura gikan pa kaniadtong bulan sa Marso hangtod Mayo nga mahimong makahatag og risgo sa panglawas sama sa heat stroke o heat exhaustion. Sa kasamtangan, ubay-ubay nga mga syudad ug probinsya na ang nagpahibalo sa pagsuspenso sa mga klase ug mga adjustment sa mga pamaagi sa pagkaton isip tubag sa grabing kainit. Busa, alang sa atong pangutana karong semanaha, unsa nga mga aksyon sa imong huna-huna ang kinahanglan buhaton sa mga individual, komunidad o gobyerno aron matubag ang mga hagit nga gipahinabo sa pagtaas sa temperatura ug high heat index. Tara, ubani kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Ayaw naman gapon na, di man ta mahimo gapon ato gapon ng kuanon sa kitasaan man. Di po ta kaingon sa gobyerno og sugo pa sa gobyerno di. Watay kuan pwede na to na maistoryahan pero kitasaan man. Ano po ma'am, dapat aware gyud ang mga tao sa kanang gitawag og climate change para kabalo sila unsaon pag-address ang personal nga problema pareho aning kainit gani. Kabalo sila asa sila moadto unsay buhaton nila. Pag init na ang panahon, dapat dili nila expose ilang sarili sa kanang oras bitaw nga ginaingon gani sa weather forecast nga. Kani nga oras dapat dili ta magpainit kay ang health ba, no? Preservation sa atong health. I think individuals would be more just gotta stay inside or stay in air conditioning. I think if they have for the government, really the most to do is maybe have water spray or things, cooling stations, things like that. Maybe places for people that don't have aircon and they can go and stay there. Not much else you can do. Kaning tinghinit po, pwede naman po ning kung sa'y maglakaw ta, na mga pandong sa'y. Haron kaning, yung naning karong high blood, ano? Oh, high blood ko ron. Gani, high blood ko. Because sa'y kwan. Pero sa'y, nagingong ko sa ala, nga, maala na po siya. Hello po. Sa ako lang is ang buhaton is kung sobrang medyo kainit sa panahon karon, much better na ang tao bato siguro sa beach mugawas para at least man ang kainit sa panahon is ma-relieve ang kuan ang kami kainit pud ba ang ana siguro ang buhaton na lang kay di naman jud nato na sa malikayan ano jud ang nature. Mag-inom og daghang tubig. Labi na sa panahon karon nga init kayo para uso karon ng heat stroke. Ang gawin siguro ng mga tao wala talagang magawa sa kwan talaga yan, sa nature talaga yan, sa atin, sa paligid natin, sa natural na kalamidad. Yun talagang wala tayong magawa dyan. Diyos labang ang nakakaalam niyan. Anong maganda gawin? Pumunta sa dagat para doon magpahangin. Masuggest na ko na is pagtanom og mga kahoy para ang kainit mabawasan. Maligo. Di magkuan og kaning kuan, magdaog og kuan. Dili magsunog og plastic o kuan. Maligo og mga kuan, beach, maligo sa dagat, sa swimming pool. Sa karon kay init naman yun gayo magpundo na lang sa balay kung nala sila paliton sa
labas magpayong tapos maginom lang og daghang tubig kay grabe na gyud ang kainit karong panahon naman gud. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana ha. Umbani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! 5,000 pesos nga financial assistance ang nadawat sa 1,848 ka mga estudyante gikan sa tanang Dorso Campus ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situations kon AICS program kaniadtong Abril 5. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Walang labis, walang kulang ang 5,000 pesos nga nadawat sa 1,848 ka mga estudyante sa Davao Oriental State University kon Dorso ug extension campuses niini nga nakadawat og Assistance to Individuals in Crisis Situations kon AICS kaniadtong Abril 5 sa gymnasium sa maong universidad. Ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD mihatag og 5,000 pesos sa mga piniling estudyante pinaagi sa inisyatiba sa buhatan ni Senador Amy R. Marcos sa pakigtambayayong sa University's Office of the Financial Aids and Scholarship Grants kon FASG ug sa City of Mati LGU ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ang AICS usa ka social welfare programs nga gitanyag sa DSWD nga naghatag og medikal nga tabang, paglubong, transportasyon, edukasyon, pagkaon o pinansyal nga tabang para sa ubang suporta nga serbisyo o panginahanglan sa usa ka tawo o pamilya. Ang orihinal nga plano nga mga petsa sa payout kaniadto pang Enero 29 ug 30 nakansela kini human miigo ang shear line ug trough sa LPA nga nagdala og dili maayong panahon sa tibuok rehiyon. Aron masiguro ang padayon nga suporta sa mga estudyante nga nanginahanglan sa pagpaningkamot sa Dorso, ang universidad nakakakuha og bag-ong budget alang sa inisyatiba. Ang maong kalihukan gitambungan sa pipila ka mga lider sama ni Dorso President Dr. Roy G. Ponce, Region 11 Coordinator Jerson M. Dedel ug Mati City Mayor Michelle Nakpil-Rabat nga mihatag sa ilang mensahe sa pagdasig ug pagpahinumdom sa mga tinun-an nga magpasalamat sa tabang sa gobyerno ug gamiton ang mga hinabang sa maayo. Kini nga inisyatiba nagpasiugda sa kolaborasyon nga paningkamot tali sa Dorso, gobyerno ug lokal nga mga otoridad sa pagsiguro sa educational accessibility alang sa mga estudyante nga nag-atubang sa pinansyal nga kalisdanan. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Tulo ka batanong estudyante ang nalumos diin usa patay. Human kini naligo sa Purok Kaliguan, Barangay Dahican kaniadtong Abril 6 sa hapon. Si Nash Tiguelo sa dugang detalye. Gideklarang dead on arrival ang 18 anyos nga estudyante human kini nalumos kauban ang duha ka estudyante sa Purok Kaliguan, Barangay Dahican kaniadtong Abril 6 sa hapon. Ang biktima giila na si Armich Toyong taga Purok Kamansi, Barangay Badas, estudyante sa Immaculate Heart of Mary Academy kun ima. Ug ang duha ka kauban niini nga nakaluwas mao sila Miko Hendrik M. Robeños, 18 anyos taga Unravel Street, Barangay Central, ug si Rasbel Dave S. Sabilio, 18 anyos taga Barangay Dahican. Sumala pa ni Sunny Boy Apurbo, usa ka surfer sa Dahican nga mo'y usa sa mga mirescue sa biktima. Usa ka batanon ang miduol sa ila ug nangayog tabang. Nahitabo tong nalumos 5 niya nindagan sa mga kauban niya 5:30. O natin ba? Dayo kay sa mga mata ba? Ang nahitabo to sila mga unahan sa Minisip, Spark. So kami na naka-post nagtrabaho sa PSR. So dayo kay sa mga kuan. Pag-abot sa PCG og mga personal sa CDRMO sa maong lugar, dali-dali dayon sila nagpahigayon og search and rescue operation aron masalbar ang usa sa mga biktimang nalumos ug wa pa makitaan atong tungura. Human sa sobra 30 minutos nga search and rescue, ang biktima nakaplagan didto duol kung asa siya nalumos ug gidala dayon sa shoreline aron sa CPR. I-search na mo ang area kung asa siya nalumos na nakita ra namo siya sa kung asa siya nalumos sa shoreline akit maganda.
kung asa ang balon i-break. Pagkahuman sa pipila ka mga pagsulay na ma-revive ang biktima, gidala dayon kini sa Balay Tambalanan sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Apan sa ikasubo, gideklara kini nga dead on arrival pasado alas 6:24 sa gabi. Sumala sa investigasyon, ang mga batanong biktima igo ora nga ligo sa baybayon apan sa kadako sa balod ug kakusog sa sulog nangalumos ang mga biktima. Pahimangno karon sa mga otoridad ngali kayan ang pagkaligo sa dagat ilabi na kung dako ang balod ug kusog ang hangin. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. 11 golds, 15 silvers ug 16 bronze medals ang gibitbit sa mga Matinian athletes sa gipahigayong 2024 Davao Regional Athletic Association kon Davra Amit didto sa Dakbayan sa Davao sa miaging simana. Si Peter Jan Buencamino sa report. 6 runner-up ang nahimong pwesto sa City of Mati sa bag-uhay pa lamang nahuman nga Davra Regional Athletic Association Meet 2024 dito sa Dakbayan sa Davao, sugod Abril 1 hangtod 7. 11 ka bulawan, 15 ka silver o 16 ka bronseng medalya ang nadaugan sa mga atletang Matinian gikan sa dulang taekwondo, boxing, arnis, badminton, lawn tennis, para games, wushu, athletics ug swimming. Pinakadaghang nadag-ang medalya ang taekwondo team nga nagbitbit og 12 ka medalya diin unom niini gold. Gold usab ang nakuha sa mga badminton players sa elementary o secondary mixed doubles, elementary boys single, secondary girls single o secondary boys doubles, silver sa elementary boys doubles, samtang bronze sa secondary doubles o elementary single. Sa dulang boxing, nakakuha ang Mati boxers og silver o bronze medals. Sa dulang arnis, silver o bronze medals ang nakabot sa mga atletang Matinians. Sa lawn tennis, silver medals ang nasakmit sa atong mga atleta. Sa para games nga alang sa mga atletang dunay apan, gold ang bitbit sa 100-meter run, samtang silver sa running long jump ug shot put, bronze usab ang nakuha sa laing 100-meter run athlete sa Mati. Sa wushu, bronze ang nakuha sa secondary category A female 52 kilograms. Sa athletics, silver sa 200 ug 100-meter elementary boys, 100-meter hurdles ug 4x50 individual relay elementary boys, samtang bronze ang nakuha alang sa 400-meter hurdle sa secondary girls ug javelin throw. Sa lawn tennis, bronze usab ang nakuha sa secondary boys. Samtang sa swimming, bronze usab alang sa 50 meters breaststroke elementary boys. Samtang gidayig ni Mayor Michelle Nakpilrabat ang tanang atleta nga merepresenta sa Dakbayan sa Mati dito sa Davra, sigon sa Mayora, mas importante ang eksperyensya ug pakikamiguhay sa mga padula kaysa sa medalya. Never mind that. Importante is you train well, maayong pagkikitungo nyo, hindi kayo nangaway, basta inyo nakikaibigan kayo sa kanan. And so, proudly wearing our uniforms and our seals. Pasalamat po sa inyong mga kaibigan. Apan alang sa mga Matinian athletes nga midaog og medalya, dunay ganti ang gitakdang ihatag sa City of Mati LGU alang kaninyo. Congrats sa tanang atletang Matinians. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Anya ang atong dengue updates ug orden de Cotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Delgis. Ubani kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.